Isang dalagita mula Quezon Province ang pinagbibintangan ng kanyang mga magulang na nakipagtanan sa kasintahan. Pero ayon sa menor de edad, meron daw siyang malagim na rason para lisanin ang kanilang tahanan. March 31, 2024, biglang nakatanggap ng text si Joel, hindi niya tunay na pangalan. Nanghihingi ng tulong sa kanya ang pamilya ng kasintahan ng kanyang 15 taong gulang na anak na si Kevin. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nawawala at hindi raw nila mahanap ang kanilang 14 anyos na anak na itatago namin sa pangalang Sarah. Ang suspetsa nila, nagtana na ang dalawa. May nagpasok lang sa akin ng chat, spam messages. Pagtingin ko sa humihingi sila ng tulong sa akin na ilabas ko daw yung anak ko dahil yung pamangkin ng bayaw niya ay 14 years old pa lang daw itinanan ng anak ko. Kaya sabi ko sa kanya, nakakabigla ang balita mo sa akin. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko ang paraan ko bilang ama, hahanapin ko sila. Sa paghahanap ni Joel, napag-alaman niyang nakatira ang dalawang menor de edad sa bahay ng kanilang lola. Pero nang makatanggap siya ng pagbabanta mula sa pamilya ni Sarah, nagdalawang isip na siya sa pagkupkup nila sa dalagita. Kapag nakita mo na, sabihin mo sa akin. Pupunta ka agad kami. Pero magsasama kami ng polis. Nag-alangan ako, naisip ko, kung isusurrender kong anak ko, asan ang seguridad namin? Kaya lumapit po ako sa inyo sa Action Center, sir. Nagkakilala sina Kevin at Sarah sa Quezon Province. Sa akin nagkakilala? Sa bahay po ng tita ko. Yung tita ko po, may-ari po siya ng vulcanizing shop. Vulcanizing shop. Opo. Okay. Tapos po, naging trabador po ng tita ko sa vulcanizing shop po na. Nung una po, kwento-kwento lang po kami. Ganun po, kaibigan, tropa-tropa po. Hanggang sa hanggang po sa nangligaw po siya. Mula noon, araw-araw na raw silang magkausap ni Kevin. Hindi nagtagal, ibinigay na rin daw ni Sarah ang kanyang matamis na oo sa kanyang manliligaw. Sa kanya po ako napag-open up, napag-rant po ng mga problema, ganun po. Pero ang kanilang relasyon maagang sinubok. Pauwi na sana si Kevin sa kanyang mga magulang sa Taguig nang malaman niyang may bumabagabag kay Sarah. Umalis po kami kasi yung papa niya po kasi minamanyak po siya. Nagkwento po sa akin. Tapos nagsabi siya na lalaki daw po siya mag-iipon. Nagsuggest po ako na kung sa amin nilang tumira, kukunin ko na lang. Kasi alis na rin po ako sa trabaho ko. Nanginginig po. Galit. Kasi di ko siya matulungan na ginaganon. Wala akong magawa. Kasi sa chat lang po sinabi. Kinupkup daw ng mga kinagisnang magulang si Sarah noong bata pa siya. Naging tunay na anak daw ang turing sa kanya ng mga ito, kaya hindi niya inaasahan ang ginawa ng kanyang amain na labis niyang ikinatakot. Ano ang rason bakit naisipan mong lisanin o umalis doon sa bahay nyo sa Agdangan, Quezon? May nangyari po kasi hindi po maganda. Nakakabastos po. Kahit isang beses niya lang po yun nagawa sa akin. Hindi ko naman po in-expect na magagawa niya po yun sa akin kasi para pong sa aming magkakapatid, favorite ko po ako ganun. Paano ka pinagsamantalahan ito? Kakauwi ko lang pong galing school. Nagbibihis po ako sa kwarto. Bigla po siyang pumasok dun sa kwarto. Nung nagbibihis po ako, bigla po siya naghagis ng condom ko sa higaan ko. Dahil sa sumbong ng nobya ni Kevin tungkol sa kanyang amain, niyaya niya ang kasintahan na sumama sa kanya sa Maynila. Biglaan lang po yun. Basta sabi ako, magkita lang po kami sa Grand Terminal ng madaling araw. Pero para sa ama ni Kevin na si Joel, dahil pawang menor de edad ang magkasintahan, minabuti niyang lumapit sa resibo para magpatulong kung ano ang wastong gawin. Sinamahan sila ng aming team sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng Taguig para malaman ang mga susunod na hakbang.